Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bilang tao, ang buhay ko ay hindi nasusukat sa dami ng aking ari-arian, kayamanan, o antas ng pinag-aralan. Kaya walang saysay na puro pag-iipon ng pera ang dapat kong isipin sa buhay, dahil hindi ko naman madadala ang mga bagay sa kabilang buhay, kundi ang tunay na kayamanan, mga espiritual at makadiyos na mga bagay. Kaya ang dapat kong pag-ukulan ng panahon at lakas, hindi ito madaling gawin para sa akin sa galaw ng aking buhay at mga responsibilidad sa buhay bilang isang may pamilya. Dapat akong mag-ingat laban sa kasakiman at hindi maghangad ng labis na kayamanan o ari-arian. Bagkus ay kailangan kong magtiwala sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa ating buhay, lalo na sa panahon ng aking buhay. Kaugnay nito, ang mga biyaya ng panahon, yaman at lakas na kaloob sa akin ng Diyos ay hindi lamang para sa akin o aking pamilya. Ito ay dapat ko ring gamitin at ibahagi para sa ikabubuti ng kapwa ko at pagpapalaganap ng kaharian at pag-ibig ng Diyos. Panginoon, salamat sa mga biyayang walang sawa mong pinagkakaloob sa akin at sa aking pamilya at mga mahal sa buhay sa araw-araw, kahit kami ay hindi karapat-dapat. Turuan mo po akong magkaroon ng tamang pananaw sa buhay na pagsumikapan ang higit na mahalaga, ang makapiling ka. Ilayo mo po ako sa pagiging makasarili at turuan na huwag maghangad ng labis na kayamanan o ari-arian. Bigyan niyo po ako ng biyaya ng pagtitiwala sa iyo at sa iyong mga plano para sa aking buhay, lalo na sa panahong ito na may kahinaan na ang aking pangangatawan at pag-iisip. Nawa ay gamitin ko ang iyong mga kaloob para sa ikabubuti ng iba at hindi lamang para sa aking sariling interes at kapakanan. Amen.